Hello, good morning guys! Welcome to my channel. So for today, gusto kong gumawa ng isang short video regarding sa kung ano yung nangyayari ngayon dito sa Richmond, Canada. Kasi dito kami nakatira sa Richmond, British Columbia, Canada. And in the past few days, merong balita na masasabi nating medyo shocking sa mga homeowners dito sa Richmond. So, ano ito? Halika, pag-usapan natin. So the past few days guys, merong na-receive na sulat yung mga homeowners dito sa Richmond. Hindi kami kasali. Pero yung ibang mga homeowners dito sa Richmond, na yung kinatatayuan daw ng kanilang mga bahay is supposedly pag-aari ng mga First Nations dito sa Canada. So ano yung mga First Nations? Sila yung mga tao dito sa Canada bago dumating yung mga European settlers. Ano ba yung mga European settlers? Sila yung mga French people at saka yung mga English people na nagpunta rito sa Canada like many years ago and then they started colonizing Canada. So, nung bago sila dumating, may mga nakatira na dito sa Canada. At ang tawag sa mga taong nakatira dito is mga First Nations. Sila yung mga Inuits, mga Métis, mga Indians. So, apparently, may lumabas na ruling sa BC Supreme Court and pinadala ito ng City of Richmond sa ilang mga homeowners dito sa Canada. Ang sabi ng sulat na ito, halika, basahin natin. Sabi dito, please take note that the recent BC Supreme Court decision of Cowichan Tribe versus Canada 2025, BCSC 1490, made some very important decisions which could negatively affect the title of your property. A briefing paper prepared by the City of Richmond staff is attached for your reference. If you look at the draft map attached to the briefing, your property is located within the claim area outlined in green. For those whose property is in the area outlined in black, the court has declared aboriginal title to your property which may compromise the status and validity of your ownership. This was mandated without any prior notice to the landowners. The entire area outlined in green is claimed on appeal by the Cowichan First Nations. Given the serious implications of these court decisions and the pending appeal, the city is hosting an information session to be held on Tuesday, October 28, 2025 at 7 p.m. at Richmond City Hall. We hope that you can attend and learn more about this important situation. So, ang nag-sign ito is si Malcolm D. Brody. Siya yung mayor ng City of Richmond. And dito sa naka-attach na mapa, nakikita niyo itong black region na to. Ang sabi dito, sa black region, already appropriated as aboriginal title as per Supreme Court. Tapos, yung green region naman, itong green area, entire land, including private, being claimed on appeal by the Cowichan First Nations. So, kung izo-zoom in natin ito, ayan, may mga bahay nang nakatira dito, guys. So, yung mga bahay na nakatira dito sa black region na to, ibinigay ng BC Supreme Court sa First Nations yung lupain na ito. So, imaginein mo kung ikaw, nakatira ka or nakatayo yung bahay mo dito sa area na to and nagbabayad ka ng mortgage, let's say, kung 25 years ka na sa lugar na yon, patapos na yung mortgage mo, malalaman mo na hindi pala sa'yo yung lupa na yon. Kasi ibinigay ng BC Supreme Court sa First Nations. Di ba parang nakaka-shock yun? Kasi nagbayad ka ng down payment.
Hindi biro yung pagbabayad ng down payment dito. Hindi rin biro yung mga presyo ng mga bahay dito. Tapos monthly, nagbabayad ka ng mortgage. And then kung malapit ka ng matapos sa pagbabayad mo ng mortgage, malalaman mo na hindi pala sa iyo yung lupa. Hindi lang yun. Papaano kung yung mga bagong lipat lang doon na malaki yung binayad sa property nila, malalaman nila na hindi sa kanila yung lupa. Ang implication kasi rito guys, na, base sa mga nabasa ko although hindi technically parang hindi naman daw kukuhanin ng First Nation yung mga lupain na yon, supposedly hindi natin alam kasi pabago-bago to. Ang magiging implication nito is yung value ng property mo. Bababa yung value ng property mo kasi hindi na sa'yo yung lupa. Kasi guys, pag pinapa-assess mo yung property, dalawa yung presyong pagbabasihan niyan. Yung value ng lupa at saka yung value ng bahay mismo. So, kung yung lupa is hindi pala sa'yo, kundi sa First Nation yon, so, ang laki ng ibabagsak ng property mo. Kasi, more than 70% ng value ng buong property, bahay and lupa, more than 70% nasa lupa yun eh. And then, kung ikaw nga, patapos na yung pagbabayad mo, paano mo ibebenta? Kasi yung iba guys, yung ginagawa rito, ginagawa nilang sort of retirement package yung mga property nila. Pag magre-retire na sila, ibebenta nila yon, syempre on a higher price kaysa doon sa binili nila. And then lilipat sila, magda-downsize sila sa mas maliit na unit. Or lilipat sila sa mga lugar na mas mababa yung property. Pero kung yung investment mo for 25 years, biglang bumagsak dahil hindi para sa iyo yung lupa, kawawa ka naman. Kawawa naman sila. And kung bago-bagong owner ka naman dito sa area na to, tapos malalaman mo na hindi pala sa iyo yung property, paano mo yun ibebenta ito sa iba? Well, maibebenta mo siya pero hindi na sa value na gusto mo kasi babagsak yung value. And hindi lang yun. And papaano yung mga property rin na outside of this black region pero nasa loob ng green region? In the future, papaano na? Kasi kiniklaim din ng Cowichan First Nations itong mga property na nasa green region na ito. Area sa Steveston, sa Williams, sa Francis, sa Blandel, sa Granville. Yung mga malalapit dito sa ilog, sila yung tatamaan. Well, yung sa amin malayo kami kasi yung property namin malapit sa Gary Point. And still, nakakaawa naman itong mga homeowners na nakatayo sa lugar na ito. Alam nyo guys, ang problema kasi dito sa Canada, hindi ko lang alam kung kailan nagsimula ito. Pero parang after the pandemic, nagsimula ang Canada na mag-acknowledge na yung lupa kung saan nakatayo yung building is hindi sa kanila. For example, sa simbahan namin, kapag nagsisimba kami, merong initial greeting, and then sa initial greeting na yun, sinasabi namin na we acknowledge that we gathered on the traditional and unceded land of the Musqueam people. Ano yung ibig sabihin nun? Yung daw simbahan na kinatatayo ng simbahan namin, yung lugar na kinatatayo ng simbahan namin, ina-acknowledge namin na yung lupa na yun is traditionally belong to the Musqueam people and it's an unceded land. So, ibig sabihin, hindi isinuko ng Musqueam people yung lupain na yun. So, everywhere in Canada, kung taga-Canada kayo, mapapansin nyo na laging may land acknowledgement in every gathering bago magsimula ang gathering. So maraming nagsasabi na itong mga land acknowledgement na to, ito yung parang naging president or nagbigay ng lakas ng loob sa mga First Nation na i-claim yung mga lupain nila. Kasi sabi nga naman sa mismong land acknowledgement ng bawat grupo dito sa Canada, this land that we gathered on is unceded territory. It belongs to the First Nations. So, I don't know guys kung anong kapupuntahan ng balita na to. And kung nasa Richmond kayo, tulad ko,
hopefully, sana yung kinatatayuan ng mga property natin is hindi nabibilang sa mga areas na kiniklaim ng First Nations people. Kasi kapag ang lupain na yan is isa sa mga lupain na kiniklaim ng First Nation people, itong BC Supreme Court na ito is precedent na to eh. Ito yung nagbibigay ng precedent sa ibang mga kaso na sasabihin ng ibang mga First Nations na, oh, itong lupain dito sa binigay sa Cowichan people. Kasi sa Cowichan people, yung lupain na yon. So, itong kiniklaim naming lupa na to, sa amin yan. Kasi may precedent na tayo eh. Meron ng desisyon ng Supreme Court dyan. So, hindi naging maganda itong desisyon ng BC Supreme Court na ito. And, in the coming days, hindi natin alam kung anong mangyayari. Magko-conduct daw ng information session ng City of Richmond. Hopefully, ma-resolve ito kasi kawawa naman talaga yung mga homeowners. And kung nandito kayo sa Canada, sana yung lupain nyo is hindi nakatungtong sa mga tinatawag nilang unceded land that belongs to the First Nations. Kasi sakit lang ng ulo. Kukuha ka ng abogado, ipaglalaban mo yung property mo, or, I don't know, papayag ka na lang na basta lang babagsak yung property mo. My parents bought this property in 74. They farmed it ever since. Bal Bath's family home and blueberry farm is typical of the properties here in South Richmond. Farmsteads and big homes, where owners tell us there was never a thought that their ownership status could change, and no one ever talked to them about that possibility. Well, I think the leaders are dealing with it very poorly. There was, like I said, there was no consultation. Which is why Richmond Mayor Malcolm Brody's recent letter to 150 property owners affected by the Cowichan tribe's title case has hit like a bombshell. The mayor warned the case could compromise the validity of their ownership and invited them to an information session later this month. So the question is, will anybody want to ever buy a property that is being so affected? Could you get a mortgage and secure that mortgage or other financing by a charge on that property? So there you go guys. I hope kahit paano meron kayong natutunan sa video na ito. Although hindi maganda yung na-share kong video, especially kung taga Richmond tayo. Kasi parang nanganganib yung mga property natin. Kung biglang iglap lang ng ganun, iba pala yung may-ari ng lupain natin. So, let's pray na lang na sana wag mangyari sa atin kung ano man yung nangyari dito sa lugar na ito na pinakita ko sa inyo. And sana magawan ng City of Richmond itong problema na to. Kung talagang sa First Nations na bibilang itong mga lupain na ito, sana ma-compensate sa tamang halaga yung property value ng mga homeowners dito. Kung kinakailangan nilang umalis, okay lang, pero sana yung City of Richmond, bayaran nila yung mga homeowners dito sa kanilang tamang property value. So, there you go guys. I hope nag-enjoy kayo. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to our channel, like this video, click the notification bell, and share this video with your friends. Drop lang kayo ng comments nyo kasi gusto kong binabasa yung mga comments nyo. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye!